Wow, grabe nga po itong ating ulam mga kalangga at nisisit. Samahan niyo ba nga po akong magluto? At yan nga po dahil sa may dala si Papa Jerome na tilapia, pang ulam. Yun nga po, salamat po sa Diyos may pang ulam sa araw na ito. At igigisa po natin ang bawang sibuyas kamatis. Sabay-sabay na po yan mga kalangga. Yes, sabay-sabay ko na po sila ilalagay sila. Sila ilalagay dahil sa para hindi masunog yung ating bawang. At lutuin lang po muna natin mabuti itong ating kamatis. Durugin natin na mabuti bago po natin tanggalin. Yes, kalangga. Tatanggalin po natin yan para nasa ilalim po yung ating mga tilapia at itatapis natin siya sa taas mamaya yung ating mga bawang sibuyas para po yung lasa niya ay magbaba dun sa ating mga tilapia. Wow, may ganon. Yan nga po mga kalangga, ganyan po yung ating gagawin, o di ba? Pak na pak. At saka yung ating nag-iisang sibuyas, walang kahalong kasama. Charot. Yan nga po lang mga kalangga. Ilalagay na rin po natin yung ating gata dyan para ano po dun sa ating tilapia. At yan nga po, nagsangkap lang tayo ng paminta, Knorr cubes, yan mga kalangga, konting pampalasa, at yan pong ating asin. Yes, mga kalangga, pakuluan lang po natin ng pakuluan yung mga kalangga. At syempre, mag-a-add ako dyan ng konting tubig. Yan nga po, isang tasa lang po yan. Para po, hindi naman po dumikit yung ating tilapia dahil sa hilaw pa nga po yan. Lulutuin pa natin, pakukuluan pa natin mga kalangga. Baka magkukudkud tayo ng sunog na tilapia. Yan po mga kalangga, yan na nga yung ating mga pinakuluan na tilapia. At syempre, taas-taas natin na dahan-dahan itong ating mga tilapia para yung baka may mga dumikit-dikit na. Yan nga po, para po yung lasa ng ating mga gata ay magbaba naman po yung kanyang sabaw. At syempre, style ko po dyan ng mga langga. Dahan-dahan na nga po ko dahil medyo malambot na itong ating mga tilapia. Ilalagay natin siya sa side. Yes, mga kalangga, para hindi tayo mahirapan kumuha ng sabaw. O yun nga po, di ba mga kalangga, o medyo malambot-lambot na nga siya dahil sa kulo ng kulo at nasa gitna yung mga isda. Yan nga po mga kalangga, dahil sa mga bandang side, hindi siya masyadong nakukulo. Kaya yan nga po mga kalangga. Yung importante po kasi dyan yung sabaw, bubuhos natin dun sa kanilang itaas. At yan nga po yung ganyan ko po yung style na ginagawa yung mga kalangga. At dahan-dahan lang tayo dahil sa yan nga po, di ba mga kalangga, hindi tayo nahihirapan kumuha ng sabaw. Ibubudbud lang natin, ibubuhos natin dun sa kanilang mga isda. At yan nga po mga kalangga, sa mga gusto pong mag-try nito, at mag-comment po kayo dyan sa ating video kung saan po na panood itong aking mini vlog. Yan nga po mga kalangga, ito na po yung ating ginataan tilapia. Simpleng ginataan lang po yan mga kalangga. At syempre, gusto ko talaga may gulay itong mga niluluto ko. Yes, mga kalangga. So, wala tayong pechay. Kaya ito, yung kinuha nating mga talbos ng kalabasa ng isang araw, ayan nga po, nilagay natin siya para naman po kahit papaano ay may gulay naman po yung ating ginata. At syempre, yan nga po mga kalangga, hindi pa po masyadong luto at kalalagay lang natin ng talbos ay naglagay ako dyan, nag-add ako ng konting tubig lamang po, and this is it. Ito na po ang ating ginaling tilapia.